Good evening po. Hello, good evening. Oh, go ahead. Hello po. Ako po si Joanne po. Taga Rizal po kami. Mm. Meron po akong ilang katanungan kung pwede po ngayong gabi. Sige, go ahead. Nanonood ka ba sa live ngayon? Nanonood ka? Opo. O sige, go ahead. Basta nanonood lang sa live para marinig yung Ah, sagot ng mga isasagot sa inyo. Go ahead po. Salamat po. Tuwa po. Salamat sa Diyos at ako po ay nabigyan ng pagkakataon na mapili ngayong gabi para makapagtanong. So yung una ko pong katanungan, bali ganito po yun. Yung pong mother-in-law ko po, bali nagkakaroon po siya ng depression at saka po, pag tuwing umaga po, pag gumigising siya, parang manlungkot niya, then parang nagpapaalam sa akin. Nagsasabi, kanina umagang sabi sa akin baka hindi mo na ako makikita, yung parang hindi na siya magtatagal sa mundo, na lahat na lang ng problema, inaano niya, yung parang iniisip niya. Tapos, ang ano namin parang hindi maganda ito nangyari sa kanya. So, dinala namin siya sa exorcist nung nakarang Sunday. Parang okay naman, pero ano nangyari, yung mother-in-law ko naman, hindi siya tumuloy. Nagdahilan siya na masakit ang tiyan niya, high blood siya, tapos umina siya dahil nag-toilet siya. Pero pag yung ordinaryong araw na magtatrabaho lang siya papuntang, kasi senior citizen siya, pag may lakad siya sa munisipyo, kahit naman masama pakiramdam, tumutuloy siya. Pero nag-rosaryo kami tuwing gabi dito, nagtatago siya, umaalis siya. Kaya sabi namin, parang siya yung nagpapahina dun sa babae, dun sa mother-in-law ko na parang, ah, parang humihina yung loob ng isa dahil dun sa isa. So hopefully, ang ating sana next Sunday, madala namin siya sa exorcist. Kasi may healing at saka may sacraments yung blessing of sacramentals, pag linggo. Kay Father Jeff, yung Archdiocese ng Antipolo, yung exorcist ng Antipolo. So, sana in God's grace, maisama natin. Kasi lumakas ang nanay. Lumuhod. Nakaano siya, yung buong misa, naka-attend siya. Lumakas siya. Tapos, tinutuloy-tuloy namin yung mga prayers doon sa black book ni Father Siquia. Tapos lahat ng mga madala namin, natatawa pa nga yung mga tao kasi dami ng bit-bit na mga kandila, bells, you name it, na dinala namin kasi share namin dito sa mga tao dito sa bahay. Ang takot lang namin, paano pag wala na kami, bumalik na kami sa trabaho. Kasi sa abroad kami. Nandito lang kami for a few more days, naalis na kami. Feeling namin, yung aming hard work na ginawa namin for the past 3 weeks, baka masayang. Kasi babalik na naman sa depression. Bumili na nga kami ng radyo na may pangalan nito. Yung pipisain na lang talaga niya yung Radio Veritas. Kasi pag sa online, parang mahirapan niya matandain. So, lahat ng pwedeng ikadali niya para lagi niya maririnig ang salita ng Diyos, ginagawa namin. Pero ang takot namin na baka mag-back zero yung effort namin. Para madali siyang mag-depress. Yun ang takot namin kasi nag-iisa siya dito pag yung asawa nasa munisipyo. Yun ang nagiging worry namin na madali siya mag-isip. Madali siyang maging negatibo. So, ano kaya po ang pwedeng ipayo niyo sa amin na magkapatid? Sige, pakinggan mo lang sa live ang sagot ni Buddy Romer. Thank you po. Sige. Buddy Romer, narinig mo yon? Basta bro, malakas ulan dito bro. Talagang mahirap talaga maintindihan, putol-putol din ang yung signal. Ang So tanong direct na lang bro. ang tanong niya Buddy Romer ganito. Yung nanay niya is kailangan nila deliverance. How about kung sila ay nasa ibang bansa na, ano may papayo mo sa kanila? Dahil pakinig ko tanong mo te kasi wag masyadong mahaba te yung maikli lang para maano te ka Buddy Romer. Ano po yung magiging payo niyo, Brother Romel, sa oras na iwanan namin siya? Na bagkus, di ba, lahat na ng pwede namin gawin, ginawa namin. And then mamaya, hindi na naman siya magsimba.
Parang wala siyang kasama. Hinihila siya ng isa na wag magsimba. Eh wala naman kami para dalhin siya doon sa simbangan. Ano pong pwede namin, aside from magdasal, ano pong pwede namin gawin? Yun. Buddy Romer, pakisagot yung Buddy Romer. So ano bro, yung anong dapat niya gawin para yung nanay niya magpagsimba? Oh, Ganun ba? So, manatili sa pagsimba kasi nasa abroad sila eh. Babalik sila after ilang araw. so ganyan says, no, kung meron kang ibang kapatid na nasa Pinas, yun ang mag-remind. Kasi mahirap man na, for example, wala kayo, tapos yung nanay ninyo naiwan, tapos una din, wala talaga, mahirap naman talaga sa mga matatanda no, na maglalakad na sila-sila lang. So maghanap kayo ng katulong na pwede na kung ano ang gusto ninyo na iano sa nanay mo na para maalagaan, masamahan dun sa simbahan, yun ang gawin ninyo. Kasi mahirap naman, i-empower talaga yung katulong. Kasi mahirap naman talaga na ganyan na sitwasyon na siya lang mag-isa. Kung meron naman siyang apo dito sa Pilipinas, so yun ang palagi nating anuhin na i-empower na yung nanay natin, yung lola mo, samahan mo dun sa simbahan. Tapos magdasal kasi kalimitan kasi for example kung matanda na, meron din iba na ulyani na, no? Hindi na masyado na nagdarasal. For example na hindi naman siya na-practice ng pagdasal nung sa kabataan niya. So madadala pa rin niya sa katandaan niya. Pwera na lang doon sa ibang matatanda na halos bit-bit palagi yung rosaryo, no? Palaging nagro-rosaryo kahit na nakaupo, nagkape, nagmuni-muni. Ang daming ganyan na nakikita ko dito din sa Mindanao na kahit nag-iisa, naglalakad, nagro-rosaryo. So, ang ano niyan, ang pinakaano niyan is bakit hindi siya nagsisimba? Baka hindi niya nasanayan. Hindi kasi kalimitan kasi ng mga ano kapag nagsimula ka ng lumayo sa Diyos, for example, nagsimula ka na hindi ka na magdasal, madadala mo yan hanggang sa pagtanda. Kaya nga, ang problema ngayon, kailangan pa ba natin na magkasakit bago tayo magdasal? So, ang gagawin natin, ang payo ko sa iyo, hanap kayo ng katulong, mga apo o kapatid mo nasa Pinas, bayaran ninyo para yung nanay ninyo mapunta malapit sa simbahan, malapit sa sakramento, makakumpisal kapag okay naman siya, no? Hindi naman siya yung ulyanin, for example. So, i-empower natin palagi yung nanay natin. Tawagan natin palagi yung nanay natin. Kailangan po yan, yung communication. Kasi pagka walang communication sa anak, maano yan, yung mga nanay din, naghahanga din yan ng pagmamahal doon sa kanilang anak. Kaso lang no, meron ng iba't ibang pamilya. So para na ding napariwara na lang sila. Makikita na lang natin yung nanay natin kapag uwi tayo ng Pilipinas. So mas maigi na meron talagang katulong na handa na magsakripisyo din na mag-alaga sa nanay mo at alam niya yung turo din ng simbahan para kapag mahirap talaga na maghanap ngayon ng mga katulong na alam ang turo ng simbahan, no? Mahirap talaga 'yan. So, dapat yung mga anak natin o mga apo o kapatid natin na nasa Pinas, yun lang talaga ang pinaka the best way na maano natin, maitutulong natin doon sa nanay mo, sister. So, meron pa po, sister. Okay, wait lang muna brother, ano ha? Kung sakaling nakikinig siya ngayon at meron pa siyang follow-up question, pwede siyang tumawag ulit. May bago tayo paraan dito. Oh, dun sa nagtanong, kung sakali meron ka pang follow-up question, tumawag ka lang ulit para malaman natin kung may follow-up question ka. Pero kung okay na yon, okay lang na hindi na mag-call kung okay na yon. Okay, may follow-up call dito, si 9700. Pakinggan natin. Hello po, good evening. Hello? Narinig niyo ako? Yes, narinig ko. Ako po yung kanina, yung kay mother. Kaso naputo po, pasensya na po. I tried ringing naman ulit. Ano lang po, follow-up lang po kay Brother Romel. Salamat po na marami sa sagot niyo po kanina.
Ang follow-up ko lang po kasi yung pong impluwensya po nung ama ng tahanan, yun po ang nagiging isa sa sanhi kung bakit siya hindi nakakapagsimba. Kasi po, mula na nag-COVID, parang nasanay na lang po sila sa TV manood. Kahit ano pong sabihin namin na hindi po to sapat, kailangan po talaga tayo kumain ng hostya. Itong problema ng isa, sabi niya, nakapanood daw sa TV tayo na lang magsimba. Bakit kailangan pang pumunta doon pa sa Pililya kung saan mayroon exorcist? Meron naman dito sa bayan natin, ba't kailangan ganun? Marami siyang dahilan. Tapos, doon sa sinabi ni Brother Romel, sila po talagang katoliko mula noon. Yung mother naman is talagang napaka-relihiyosa na every afternoon sumasama siya sa mga babae dito sa kanilang lugar, nagdadasal sila. Talagang sobra ang niya, may mga prayer book siya. Every morning nag-rosary siya kahit mag-isa. Ewan ko, siguro dumating na sa punto yung depression talaga ang tumama. Yun nga, walang suporta. Pero kukunin ko po yung advice niya, brother, na magsasama sa kanya. Yun po ang naiisip din namin. Hopefully po may ma-arrange bago kami umalis at aming i-follow up palagi para hindi mawala itong konting aming parang puhunan na yung bakasyon namin na talagang sa kanya nakatutok yung aming oras. Lagi kaming nagno-novena, nagro-rosaryo, Divine Mercy Chaplet, talagang buhos na buhos. And napansin namin may miracle nga, gusto ko na rin i-share sa lahat na nakikinig ngayon na kahapon, bumalik kami sa ospital. Ang sabi kahit yung doktor hindi makapaniwala na luminaw ang mata niya. Dapat talaga operahan siya ng katarata. Sabi hindi siya makapaniwala, luminaw. Na sa dating appointment niya nung Mayo, nakaschedule na talaga. Kahapon, nagdalawang tingin yung doktor doon sa mga machine niya. Sabi niya, parang hindi siya makapaniwala na yung resultang pinapakita sa kanya no need na. Sabi wag na, at okay na. Patakan na lang daw ng eye mo kapag kumakate. Kaya kami, ako yung na-shock. Sabi ko, hinimas-mas, tawag dito, na ko yung ulo ni Mama Mary kasi yung doktor, may Mama Mary sa lamesa. Sabi ko, praise God, Mama Mary, salamat. Talaga, I was so vocal. Sabi ko, Saint Michael, salamat. Yung lahat ng pwede kong pasalamat. Naramdaman ko may divine mercy din siya. Very religious din yung doktor. Natutuwa din siya sa aking reaction. Kaya sabi ko, talagang grabe yung, siguro nga, nagbubunga na talaga yung pagdadasal namin at yung paglapit namin sa exorcist. At yung sa tuwing kami nakikinig sa Porto Porpunto, siguro altogether, 100%, nagkaroon ng impact yung aming prayer life. Kaya yun. Pero yun nga, challenge pa rin si Lolo. Okay. So, meron kang follow-up question kay Romel, ate? Paano po yung kay Lolo? Kasi si Lolo po yung medyo nahihirapan po kaming dalhin sa simbahan. So ano ang gusto mong payo ni Brother Romel sa lolo mo kasi yun ang matigas dalhin sa simbahan? Opo. At nadadamay po yung isa na nasasama na namin pero yung isa ayaw. Masaya na daw siya sa TV na lang. Sige. So ate, pasagot niya kay Brother Romel, ha? Thank you po. Nood lang kayo sa live. Okay. Sige, ate, pasagot kay Brother Romel. Brother Romel, pakisagot yung Brother Romel. Okay, so i-empower po natin yung mga magulang po natin. Yun lang talaga ang magagawa natin kasi hindi man po pwede natin kaladkarin yung isang tao papunta ng simbahan. Yan talaga ang palagi naming tinuturo kasi mawawalan ng saysay yung pagsimba niya kapag hindi galing sa puso. Yan po talaga ang palagi naming pinaulit-ulit doon sa office kasi ang daming pumupunta doon na ay sinama lang naman ako ni tatay, ay sinama lang naman ako dito. So anong gagawin namin? Wala talaga kaming magagawa. Hindi na sila nakikinig sa catechism. So ang una din, mas maganda sa mga anak, i-catechize natin yung tatay natin, yung mga magulang natin. Kasi yung sinabi mo kanina, na merong healing na nangyari sa kanya dahil sa pagdarasal ninyo, naging malinaw yung malabo niyang mata. Kagaya din yan doon sa
si Kihor, isang 85 years old na lola talaga na ano siya, kumadrona. Tapos nung pagpunta ko, grabe hindi niya na makita yung ano, yung lupa talaga. So inaakay na siya ng kanyang apo. So nung nagsimula yung katikism, ayun, naintindihan nila. Tapos yung pag-deliverance, alam ninyo, pupunta na sana sila ng Dumaguete para mag-opera. Pero nung pagkatapos ng deliverance, sobrang linaw na yung mata niya. Si Nanay Gregoria, grabeng linaw ng mata niya, sobrang tuwa niya. So sabi niya, baka bro, dahil sa aking pagiging kumadrona, tapos meron, nasunod ko lang to sa mama ko, kasi yung mama niya, si Kihor, ang dami ding mga spell na ginagamit. So baka napasa sa kanya yung mga kaalaman tungkol sa mga ganyan, kasi ang dami talaga na hindi nila alam kung paano maging albularyo, maghilot, mga ganyan, pero pinasa sa kanila. Kaya nga, nung nag-deliverance, luminaw yung mata. So, ang gagawin mo sa tatay mo ngayon, i-empower mo, i-catechize, tapos may authority kayo sa papa din ninyo na mag-deliverance. Kaysa maghanap pa kayo ng exorcist na tatanggihan kayo. Kasi ang dami ngayon talaga ng mga exorcist na sobrang busy. Palagi silang nasa labas kasi nagmimisa, yung mga importante talaga na lakad. So yung iba hindi nagpa-function, yung iba nagpa-function. So kung meron talaga na pare na exorcist na handa talaga na tumulong sa inyo, maghanap kayo. No, mag-search kayo, magtanong kayo sa simbahan, sa opisina, sa pare mismo, for example, na handa kayo talaga na pakinggan. Kasi once na ano ninyo, nakapunta kayo doon, tapos merong katikism na mangyayari, for example, kasi hindi yan basta-basta talaga na i-deliverance or simple exorcism kaagad. Ang pinaka-importante talaga ngayon dito is katikism. Kasi knowledge is power. No, yun ang pinaka-importante talaga. Kasi kahit na anong deliverance natin, pagka hindi niya naintindihan talaga ang turo ng simbahan, yung healing niyan, hindi talaga yan magpo-flow sa buhay niya. Bakit? Wala siyang alam. So, ang karunungan pala sa doktrina ng simbahan, sa turo ng simbahan, yun ang simula ng healing. Kaya nga merong punto por punto di ba? Bakit kailangan ng catechism? Para sa kaligtasan, para sa healing ng tao. Kasi hindi niya naintindihan kung ano talaga ang essence ng misa. Kaya nga hindi siya nagsisimba. Maganda sana kung, for example, no, kung nagsisimba man siya tuwing linggo, linggo-linggo lang siya nagsisimba. So, wag na lang natin kaladkarin kung ayaw niya magsimba ng mga weekdays. So, i-empower. Ang pinaka-importante is empowerment. Wala na talagang iba. Wala, kahit naman magpakita pa ng mga milagro, kahit bababa pa yung anghel sa kanya, magpakita. Kapag kaayaw niya talaga magsimba, wala tayong magawa. Kaya nga sa atin, no, kailangan talaga na much more yung pinaka-importante yung empowerment. Tapos ipakita ninyo yung mga video tungkol sa turo ng simbahan, yung punto por punto, yung catechism doon sa Office of Exorcism. Meron sigurong caption na Tagalog doon, no? Hindi natin alam, no? Hindi ko pa rin napanood yung iba na catechism. Meron bang subtitle, hindi natin alam. So mas maigi kasi puro Bisaya 'yun So mas maigi na hanapin ninyo yung mga merong Tagalog na subtitle. Kasi kapag ako ay nagbibigay ng catechism doon din sa Office of Exorcism, tinatagalog ko kasi ang dami kasi mga Tagalog na pumupunta doon. Kapag pumunta doon, nasasayang lang yung oras nila. Bakit? Hindi nila naintindihan yung catechism kasi puro Bisaya. Yung iba nga nahihirapan kung magtagalog. Ako nga nahihirapan nga ako ng Tagalog kapag meron talagang malalim na malalim talaga na Bisaya na gusto kong itagalog minsan, nabubulol na ako. So, 'yon, maghanap tayo ng mga katekismo sa simbahan, i-share natin sa tatay mo kung ano talaga gusto nyong i-deliverance yung tatay nyo. Ipa-renounce nyo siya doon sa occult na practices. Kung nakapagkumpisal siya,
i-pray niya yung pagkatapos niya ma-pray yung mga penitential act na pinagawa ng pare, doon sa Blessed Sacrament, i-renounce niya yung mga occult na ginagawa niya noon. For example, meron siya din na sa Unholy Solstice na meron siyang mga jowa noon na hindi sila nagkatuluyan. Kasama na rin yun. I-renounce po natin yan. Pagkatapos niyan, punta kung open yung psychic ability, i-renounce din. Pagkatapos niyan, deliverance po. No? Kasi kapag hindi po kayo nag-renounce, magre-react lang. Pero yung nangyari sa yung shiner mo kanina, ang ganda nun, no? Kasi nag-nodobina kayo, nag-chaplet of divine mercy, nag-rosary, pero merong healing na nag-flow doon sa kanya. Ibig sabihin na epektibo yung prayer ninyo. Kasi pagka nag-lead yan doon sa sakramento, yung pagpunta ninyo dito sa Pilipinas, napakumpisal ninyo yung mga magulang ninyo, tapos nagsimula kayo ng novena, Chaplet of Divine Mercy, yun ang simula ng healing doon. Kaya nga, yung mga sacramentals natin, gamitin natin yung asin, exorcism salt, yung exorcism oil, at saka water, ipainom po ninyo sa kanila. Kasi baka hindi natin alam, meron pang mga hindrances na pumipigil sa kanila, bakit hindi sila nagsisimba. Kaya nga kapag pinainom po ninyo yan, tapos nagsimba na siya, ibig sabihin merong attachment din yung mga demonyo na bakit pinipigilan siya magsimba. Pero pagka ayaw pa rin, meron yang problema. Baka pagod siya, pagod yung katawan niya, tinatamad lang, kasi ganoon din, no? Mai-experience natin din yan. Once na kapag punta tayo ng simbahan, halos hindi tayo muna tumayo doon sa kapag nakahiga ka, yung nag-alarm ka para mag-prepare ka para sa misa. Minsan ang demonyo din gumagawa ng paraan para hindi tayo makapagsimba. So yun ang gagawin natin. Yung mga tinuro natin dito, yung mga ginagawa natin dito na katekism, yung advices namin sa inyo, yun ang sundin po natin para pagkadating ng panahon, kapag tayo na nasa deathbed, ma-prepare yung kaluluwa natin. Yun ang pinaka-great talaga na treasure, no? Yung pagdarasal, yung pagpunta sa sakramento na maiipon natin dito sa mundo. Wala nang ibang treasure. Wala nang ibang treasure, yung langit. Yun ang pinaka-greatest treasure natin, yung langit na kapag na-fulfill natin yung mga yung turo ng simbahan dito sa mundo, mayroon tayong reward. Kaya nga, wag nating palampasin yung mga oras habang malakas pa tayo. Mag-ipon tayo ng treasure, mag-ipon tayo ng mga treasure para pagdating ng panahon, meron talaga tayong patutunguhan. Kasi kapag doon pa tayo nagkasakit, tapos doon pa tayo nagdarasal, konti na lang yung panahon natin. Anong nang gagawin natin kapag konti ng panahon natin? So, yun lang ang maisasagot natin, Bro Jando.